At tayo po mga minamahal ay tumayong lahat sapagkat tayo po ay dumating na po sa oras upang ating mapakinggan ang banal at makapangyarihan salita ng ating dakilang Diyos. Ay ito po ay dadalhin sa atin ng ating pinagpalang mga ngaral, ating beloved preacher, Brother Bong Biong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise po sa ating beloved preacher, Brother Eddie Menes. At tayo nililing ko po mga minamahal, tayo na po ay magbukas sa panalangin upang patuloy po tayong samahan natin dakilang Diyos, lalo na po sa pag-aaral ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, muli po kami po ito sa puso ng pupulit at papasalamat o Diyos muli sa pribileyo pinagkaroon mo sa amin sa araw na ito. Sa kalayaang ito na kami patuloy pa rin nakapupuri, mahal na Panginoon, nakapagsasamba sa iyo o Diyos. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatiran namin kasama sa mga oras dito o Diyos. Hallelujah. Sa paglagis mo sa bawat yung tunay balagawain, mahal na Panginoon, maraming salamat po Diyos. At sa bahagi pong ito, na pag-aaral na yung mga salita, balingkod, tulungan mo po, mahal na Panginoon, sa pagkalisagan akin, wala po akong magagawa o Diyos. Ikaw po maglagay ng mga salita sa bibig, maging tuluyang pagpapalang espiritual, pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa o Diyos. Hallelujah. At minsan na pa ako'y patuloy na nagpakubabaw may kapatawaran sa aking mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. At sa pangulat panalangin, pagod po namin, beloved Pastor Willis Almeida, sama-sama po namin sinasaway, lahat po ng gawa ng kaaway, sabi kalagitan, devils of Philippine Downs, fight the power of darkness, cast out, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Iba say, praise the Lord. Hallelujah. At habang inihanda po natin mga minulong talatang ating babasahin dito po sa Isaiah chapter 40 verse 15. At mamaya isunod po natin Isaiah chapter 64 verse 6. Ako muna po yung nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila po at pagsamba ay naukulangan po sa ating nag-isang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. At ako po yung nagbibigay ng doble paggalang at pagrespeto sa ating beloved Pastor Willis Almeida, the anti-prophet of a loving God, maging sa lahat po ng kailang mga anak, Almeida children, Almeida family, grandchildren, at sa ating patuloy po na pag-alala sa mga gitong araw po ating dearly beloved Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, at bumabati po ko ng magandang hapon sa lahat po ng mga manggagawa ng ating mga Panginoon, sa lahat ng ating mga mangaral, sa pangunguna po nating ordained preacher, ating Baraboy Kaluya, sa lahat po narito mga awit, panunugtog, mga awit, maging sa lahat po natin minamahal na magpatiran sa ating live webcast, magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi basahin po natin ang talatang ito, Isaiah chapter 40 verse 15. Dito po sa Isaiah chapter 40 verse 15. Narito ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba. Inari na parang munting alabok sa timbangan. Narito kanyang itinaas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay. Amen. Isaiah 64 verse 6. Sunod po natin. Dito po sa Isaiah chapter 64 verse 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Amen. Amen. Ang ating paksa, mga minamahal, pamagatan po natin, don't waste your time. No, huwag daw po natin sayangin yung ating oras. Don't waste your time as long as you are serving God. No, huwag daw po natin sayangin ang ating oras habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Alam naman natin, mga minamahal ko, na ang maglingkod sa Diyos, ito po yung pinakamataas na antas na pagkatawag ng Diyos sa lahat ng tao. Amen? Ito po yung pinakamataas na antas na pagkatawag ng Diyos sa lahat ng tao kapag siya po ay tinawag ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Sabi ng ating binasang talata, mga minamahal, kung isang bansa ay katulad lamang ng isang patak ng tubig, imagine, gaano tayo kalaki sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kung ang isang bansa ay katulad lamang ng isang patak ng tubig, gaano tayo kalaki sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi, at anong katwiran meron ng isang tao sa paningin ng Diyos? No? Anong pwedeng merong ikatwiran ng isang tao sa paningin ng Diyos? Sabi ng Biblia, katulad lamang siya ng isang maruming basahan sa paningin ng ating mabait na Diyos. Amen? At pagsabi ng praise the Lord. Kaya anumang katwiran meron ng tao, ito po ay walang halaga, walang kwenta
sapagkat siya po ay katulad lamang ng isang basahang marumi sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kung meron man higit binigyan ng pagkakataon ng Diyos sa mga sandaling ito, ikaw yon, ako yon, tayong lahat yon. Amen? Tayo po lamang ang higit na binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang mapaglingkuran natin siya sa ating pong buhay. Dahil may plano ang Diyos sa buhay po natin. At pagsabi ng praise the Lord, bagamat tayo po ay hindi karapat-dapat, mga minamahal sabi ng Biblia, tayo po ay isang maruming basahan sa paningin ng Diyos, pero tayo po ay tinawag, pinili ng ating mahal na Panginoon upang paglingkuran natin ang ating mabait na Diyos. Amen? Kaya anong merong katwiran tayo sa harap ng Diyos kung hindi natin kilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Anong merong katwiran ng mga tao sa libutan, mga minamahal, bagamat nasa kanila lahat ng kayaman at kapangyarihan? Subalit sabi ng Biblia, yan po'y walang halaga sa paningin ng Diyos. Siya po'y isang maruming basahan lamang sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung meron mga ibang binigyan ng pagkakataon dito, walang iba kundi tayo po mga pinagpalang anak ng Diyos. Tayo po mga naglilingkod sa ating Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin, Diyos na nag-iisang Diyos, mga minamahal ko. Amen? Kaya sabi nga mga minamahal, walang ibang pinakamainam na pinagpala sa lahat ng pinagpala kundi tayo pong mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi nito, kung meron mang higit binigyan ng pagkakataon dito, tayong lahat yun. Ikaw yun, ako yun, tayong lahat po yun. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat katulad po ni Saulo, mga minamahal, bago siya naging Pablo, si Saulo po mga minamahal ay isang malupit na talagang naging kaaway ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, siya po'y ginawang sisidlang hirang ng Diyos upang dalhin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya libasahin natin ang aklat po ng Gawa, chapter 9, verse 1 up to 5, at italo natin sa chapter 13, verse 16, hanggang 16. Sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 9, versikulo 1, hanggang 5, talon sa 13, hanggang 16. Dadapot si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapo sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y napasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? 5. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Sa talatang 13, mga minamahal, ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaanong karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Dadapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. 16, sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Amen. Amen. Iba si praise the Lord. Yan po yung kasaysayan ni Pablo bago siya naging Saulo. O bago siya naging Pablo, mga minamahal, siya muna po si Saulo. Praise God. Sabi ng Biblia, si Saulo, mga minamahal, ay talagang numero unong manguusig sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Siya po'y gumawa ng kasulatan, mga minamahal, upang hulihin, usigin ang lahat ng mga mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi rito, mga minamahal, sa talatang 5, sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Sinabi niya, akong Jesus, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. No? Siya po ay numero unong manguusig sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat lahat ng mga Kristiyano sa panahon niya noon, mga minamahal ko, ay kanyang pinauhuli, ipinakukulong, pinaparusahan, mga minamahal, sapagkat siya po'y galit sa mga taong sumasamba sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nung dumating sa kanya, mga minamahal, siya po'y nabulag dahil siya po'y binigyan
mga minamahal ko, ng isang bagay ng ating mahal na Panginoon upang makita niya kung gaano katotoo ang Diyos na kanyang inuusig, kung paano kikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nung makita siya po ni Ananias, mga minamahal, sabi niya rito, sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginagawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. No, grabe ang kasamaan ginagawa ni Apostol Saulo, mga minamahal ko. At sabi rito, at dito siya may kapahintulutan ng mga pangulong sordote na gapusin ang lahat ng mga nagsitawag sa iyong pangalan. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoong, pumaroon ka sapagkat sisid ang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, ng mga hari at ng mga anak ng Israel, sapagkat siya aking ipakikilala kung paano maraming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. No? Ang layunin kung bakit si Saulo, mga minalay, naging Pablo, para siya po'y gawing sidlang hirang ng ating mahal na Panginoon, para dalhin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord, ay ganoon din tayo nung araw, mga minamahal. Ang iba sa atin dito ay numero unong manguusig sa banal na gawain ito. Ang iba sa atin ay hindi naniniwala sa gawain ito. Ang iba sa atin at talagang inuusig pa natin yung ating mga loved ones na naglilingkod sa gawain ito. Subalit sabi ng Biblia, tayo po pala'y tinawag ng Diyos, hinirang ng ating mahal na Panginoon dahil para dadalhin natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, na kung paano sinabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo, gumagawa ng napakaraming himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Iba si praise the Lord. Tayo rin, mga minamahal, bilang mga mananampalataya ng ating mahal na Panginoon, tinawag sa banal na ministeryo ito, mga minamahal, tayo rin po ay ginawang isang sisidlan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, upang dalhin natin ang pangalan ng Diyos. Upang ipakilala natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, upang ipamalitan natin kung gaano katotoo ang Diyos sa banal na ministeryo ito, kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, kaya sabi rito, mga minamahal, sa unang Timoteo, sabi rito, tinawag ka ng Diyos upang ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. No? Tayo man din ay hinirang, ginawang sidlan, hirang ng Diyos upang dalhin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa gawain ito ng ating Diyos sa pinaglilingkuran ay may totoong Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. May totoong Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. May totoong Diyos na tumutugon sa bawat panalangin, mga minamahal ko. Amen. Kaya sabi rito, basahin po natin sa 1 Timoteo 6, talatay 12, itanong natin sa talatang 14. Dito po sa 1 Timothy chapter 6, verse 12 and 14, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangang ka sa buhay na walang hanggang, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sa 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palapan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. At ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sabi ng ating mabait na Diyos. Amen? Nasabi rito, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Tuparin natin, mga minamalang utos ng Diyos, hanggang sa pagpapakita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat diyan tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. Tulad ni Apostol Pablo, na dating numero unong manguusig sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Tulad din tayo nung araw, na tayo po'y numero unong manguusig. Tayo po'y numero unang hindi tumatanggap sa gawain ito, mga minamahal ko. Subalit tayo po'y ginawang sisidlang hirang ng ating dakilang Diyos upang ipakilala ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, na sa gawain ito may nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Iba say praise the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Amos, chapter 8, verse 11 and 12, darating ang araw, mga minamahal ko, magkaroon ng tagutom, hindi sa tinapay, mga minamahal ko, kung hindi sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Sabi ng Biblia, darating ang araw, mga minamahal ko, magkaroon talaga ng tagutom, hindi sa literal na pagkain ng tinapay, kung hindi sa salita ng ating dakilang Diyos. Kaya ang pinakalasa, mga minamahal, ng buhay ng mga Kristiyano sa panahon ito, mga minamahal ko, ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan po yung buhay ng totoong Kristiyano. Hindi siya nangingibig ibahagi, i-share ang mga salita ng ating mahal na Panginoon sa panahon natin ito. Sapagkat ito po yung mga panahon na dapat nating ipakilala, mga minamahal ko, ang gawain ng ating dakilang Diyos, ipakilala ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At pagsabi ng praise the Lord. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal ko, na tayo pong lahat ay magsigawa, hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya libasahin natin ang John chapter 6 verse 27. Sa aklat ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatid bagay ng Diyos, ang Diyos. Amen. Amen. Magsigawa daw tayo, mga minamahal. At pagsabi ng praise the Lord, hindi dahil sa pagkain napapanis. Ibig sabihin, tayo po'y gumawa sa mga bagay na wala tayong kapakinabangan. Amen. Kundi tayo po'y gumawa, mga minamahal ko, sa mga bagay na meron tayong kapakinabangan, kundi doon sa buhay na walang hanggan. Nasabi ng Biblia, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ito po yung pinakalasa ng ating buhay, ng ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat hindi sapat na tayo po'y tinawag lamang ng Diyos, mga minamahal ko, kundi tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tinawag tayo ng Diyos ang layunin upang ipahayag ang mga mabubuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen? Even say, praise the Lord. Kaya nga sabi, don't waste your time as long as you're serving God. Huwag daw po natin sayangin ang ating oras habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, darating ang gabi na wala ng taong makakagawa niyan. Kaya habang may pagkakataon tayo, habang patuloy na nagiging malaya ang banal na gawain ito, mga minamahal, samantalahin naman dapat na mga pinagpalang anak ng Diyos, mga tinawag at pinili, hinirang ng ating mahal na Panginoon upang isagawa, ipahayag yung mga pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. At pagsabi ng praise the Lord, Amen. Alam niyo, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal ko, itong ginagawang paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal, para tayong nagtatanim. Itanim po natin sa ating isipan itong ginagawa natin, itong paglilingkod na ito, mga minamahal, katulad tayo ng isang taong nagtatanim. Kaya nga lang, depende po yan sa ating pong itinatanim. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, kung tayo po ay nagtatanim, mga minamahal, ng isang mabuting, tapat na paglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, tayo po ay merong reward sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Matthew chapter 25 verse 21, ang tawag sa atin ng ating mahal na Panginoon, mabuting alipin, tapat at mabuting alipin. Yan po yung tawag sa atin ng ating mahal na Panginoon kapag tayo po ay nagtanim ng isang mabuting, tapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kung tayo po hindi nagtanim ng tapat, ng isang tapat na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, anong tawag sa atin ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng Matthew chapter 25 verse 30, aliping walang kabuluhan. Biblical po yan, mga minamahal. Basahin natin ang Matthew 25 verse 21 at 25 chapter 30. Dito po sa Mateo chapter 25 verse 31, 21, 30 and 34, sabi po, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka ng kauting bagay, pamamalaing kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Dito po sa 30. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Dito po sa 34. Kung magkagayi sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang karian nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Amen.
Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung ating matatanggap, mga minamahal, kapag tayo po yung nagtanim ng tapat na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang tawag sa iyo ng Diyos, isang mabuting tapat at alipin. Amen. At kapag tayo po hindi nagtanim ng isang tapat na paglilingkod sa Diyos, anong tawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon? Aliping walang kabuluhan. Amen. At ang aliping walang kabuluhan, sabi ng Biblia, walang bahagi po yan sa kaharian, sa kalangitan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi ng Biblia, at ang aliping walang kabuluhan ay iyong itapon sa kadiliman, kaya wala siyang bahagi sa kalangitan. Mga minamahal ko, kapag siya po ay isang aliping walang kabuluhan, kapag siya po ay hindi nagtanim ng tapat na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya, totoo, itong ginagawang paglilingkod natin ito, mga minamahal, katulad tayo na nagtatanim. Katulad tayo ng magsasaka. Katulad tayo ng mga farmers, mga minamahal ko. Nagtatanim tayo sa ating ginagawang paglilingkod na ito. Kaya kung tayo po'y nagtanim ng tapat na paglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, tayo po'y tatawaging mabuting alipin. Tapat at mabuting alipin. At ang sabi, mga minamahal, ang alipin walang kabuluhan, siya po ay walang bahagi sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, sabi rito, ngunit ang aliping tapat, mga minamahal, sabi ng Biblia, ay mamanahin nila ang kahariang inihanda ng Diyos. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Amen? Yan po yung mamanahin ng mga totoong tapat na mga Kristiyano, mga minamahal, na gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nang hinawa, mga minamahal, ipahayag ang mabuting pagpabalita patungkol sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, magkagayon sasabihin ng hari sa nangasalaman, sabi nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpalang ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Yan po yung mamanahin ng mga pinagpalang anak ng Diyos na walang sawang patuloy na ipinabahagi, ipinahayag, mga minamahal ko, ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya itong ginagawa natin ito, mga minamahal ko, tayo rin po ang siyang aani. Tayo rin po siya makikinabang, mga minamahal ko. Kaya nga sabi, nagtatanim ka rin lang naman, ay magtanim ka na ng mabuting pagtatanim. Amen. Magtanim ka rin lang naman, mga minamahal. Sabi nga, nagtatanim ka rin lang naman na magtanim ka na ng mabuting kasaligan para sa panahong darating. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Upang ikay makapanangan sa buhay na tunay. Diba? Naglilingkod ka rin lang naman Gumagawa ka rin lang naman, gumawa ka na ng nararapat sa paningin ng ating dakilang Diyos. Maglingkod ka rin lang naman ng tama at naayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, tayo po ay nagtatanim kagaya ng isang bagay na sabi ng Biblia, tayo po ay nag-iimpok, nagtitipon ng isang bagay upang sa panahon na darating, tayo rin po ang siyang makikinabang. Tayo rin po ang siyang magtatamasa ng pangako ng ating mabait na Diyos. Lahat pagsabi ng praise the Lord, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya itong ginagawang paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal, gawin natin laging makabuluhan. Sapagkat napakapalad po natin, mga minamahal ko, kung meron mang binigyan ng pagkakataon ng Diyos sa mga porsyong ito, mga minamahal ko, kundi tayo po mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga nakarinig, nakaranas ng totoong himala ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Naranasan natin kung gaano katotoo ang Diyos, kung paano tayo pinagpalang higit ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung paano natin nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat, ganun din tayo, mga minamahal, sabi ng Biblia, ipahayag ninyo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi, sapagkat totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat tayo po ay mga pinili at hinirang ng ating mahal na Panginoon upang dalhin, mga minamahal ko, ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kaya sabi rito, mga minamahal ko, praise God, sa huling talata, dito po sa unang Timoteo, ang kabanatang 6, talatang 19, paghanda na po mga magpawit, praise the Lord. Sa huling talata na po tayo. Dito sa Mateo chapter 6 Unang verse Timoteo, 6:19. Unang Timoteo 6:19.
Dito po, unang Timoteo, chapter 6, Verse 19. verse 19, sabi po, na mga nagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Isang malakas sa palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung nagtatanim lang naman tayo, magtanim na tayo. Mga minamahal ng tapat na pagtatanim, sabi ng Biblia, nagtatanim ka rin lang naman, ay magtanim ka rin ng mabuting kinasaligan para sa panahong darating upang tayo po'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yan po yung buhay na walang hanggan. At pagsabi ng praise the Lord, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit, mga minamahal, magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. Awitin po natin yung ikaw ay hinirang, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ayan, habang tayo po may pagkakataon, sabi nga, don't waste your time as long as you're serving God. Gawin po natin yung mabuting bagay sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin sayangin yung ating oras habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magpuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Paghihirapan O pagsubok ang humaharap sa iyo. Sa ating beloved preacher, ibig ko pagkakataon. ito o pag-uusig ang mundo at sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy. Ang tawag ba niya ay walang hanggan, na walang dumating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa ang mabuting balita ay ipahayag sa manla? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Paghihirap pa o pagsubok ang humahadlang sa'yo. Problema ba ito o pag-uusig ang mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang halaga, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa manla? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inihatag. Ikaw ay
sa'yo iniata. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan may mga mananampalataya, may mga Kristiyano, mga minamahal, nag-aaksaya ng oras. Sayang. Mga minamahal, tandaan po natin, kung sa sanlibutan ay para sa kanila ay time is gold. Ang oras sa kanila ay ginto. Sapagkat bawat minuto, bawat oras, kumikita sila ng limpak na salapi. Pero sa atin, mga minamahal, mas higit pa sa ginto ang bawat oras sa atin. Tayo mga Kristiyano, mga minamahal, habang tayo nandito sa mundo, sabi ko nga sa inyo, para tayong nandoon sa isang kuweba. Habang tayo nandito, mga minamahal, sa sanlibutan at naglilingkod sa Panginoon, tayo katulad ng nasa loob ng kuweba, ng isang kuweba na punong-puno ng mga mamahaling hiyas, ng ginto, ng diamante, ng brilyante, ng lahat ng mga mahalagang mga bato, mga minamahal na magkakamal ka ng limpak-limpak na salapi. Mga minamahal, kunin mo lahat ng gusto mong makuha. Makukuha mo lahat ng gusto mong kunin. Pero paglabas mo, hindi ka na pwedeng bumalik. Ganun ang buhay natin dito, mga minamahal. Yung pong mahalagang hiyas, yung mga kayamanan na yan ay katumbas ng gantimpala sa paglilingkod sa Diyos. Kaya gawin natin lahat ng magagawa natin, mga minamahal, sapagkat paglabas natin sa mundo, hindi na tayo pwedeng bumalik para kumuha uli. At sabi rito sa Galatia 6, talatang 8, sabi rito, sapagkat ang nag-aasik ng kanyang sariling laman ay mag-aani ng kasiraan. Datapot ang nag-aasik sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan kayo ay aani kung kayo'y hindi mangimagod. Huwag tayong mapagod. Minsan talagang panghinaan tayo ng loob. Minsan parang iisipin natin, mga minamahal, nakakasawa na, nakakaumay na, nakakapagod na. Pero mga minamahal, yan po'y gawa ng kalaban. Isipin nyo palagi, lahat ng ginagawa natin, may kalakip na gantimpala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gawa lang ng gawa, mga minamahal. Lingkod lang tayo ng lingkod, maglingkod lang tayo ng maglingkod. Huwag tayong mangimagod, huwag natin sayangin bawat oras, bawat minuto ng ating pananatili sa mundong ito, mga minamahal. Sapagkat ang bawat pananatili natin sa mundong ito, may ibinibigay na gantimpala ang Diyos pagdating natin sa langit. Sabi ng Psalm 62, mga minamahal, babayaran ng Diyos lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Kaya sa ating mga bisita, mga minamahal, kung meron tayong mga baguhan, itaas niyo po inyong mga kamay. Ito po ang simula ng inyong pagiging Kristiyano, pagiging anak ng Diyos. Tanggapin niyo ang ating malapang bilay sariling tagapagligtas. Sabihin niyo po mga katagang ito po'y panalangin ng pagsisisi. Banggitin niyo po mga katagang na aking babanggitin. Itaas niyo ang inyong kamay. Sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa oras na ito. Mala Panginoon, narito po, isinusuko ko po ang aking buong buhay sa iyo. Kayo na po ang magmaniobra ng buhay ko, mala Panginoon. Patawarin mo po ako, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, panalangin natin mga minamahal mga bisita. Dakilang Ama sa langit, o Diyos, patawarin mo po sila. Isulat mong kalmapangalan sa aklat ng buhay. Hindi nawa itong una tuloy ng kalang paglilingkod. Maging simula na po ito, Malapanginoon, ng kalang tapat at mainit na paglilingkod sa iyo, Malapanginoon. Iligtas mo sila. Sampun ng kalang mahal sa buhay. Dagdagan mo ang kalang pananampalataya, Malapanginoon. Bigyan nila ng importansya, higit sa lahat ang paglilingkod, Malapanginoon, hanggang sa pagbabalik mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, mga minamahal, magpabautismo po kayo.
mag-decide po kayo magpabautismo para kayo po'y maging tunay na anak ng Diyos. Lahat ng ginagawa nyo para sa Diyos, sabi ng Biblia, ay babayaran ng Panginoon, gagantimpalaan niya sa langit. Pero kung di naman tayo maglilingkod sa Diyos, sabi ng Psalms 9:17, the wicked shall turn into hell. Ang mga taong masama at hindi naglilingkod sa Diyos ay itatapon sa impyerno. The wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Pati ang mga taong kinalimutan na ang Diyos, wala nang panahon sa Diyos, itatapon sila sa impyerno. Kaya sabi, ang nagasik ng laman, aani ng kasiraan at kapamakan, ngunit ang nagasik ng espiritu, yung paglilingkod sa Diyos, ay aani ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya mag-decide po kayong magpabautismo para lahat ng gagawin nyo, ito po'y itinatala na ng Diyos upang ibigay na gantimpala sa inyo. Sa ating mga minamalamang bisita. God bless you po. Pwede kayong bumalik sa inyong upuan, sa inyong kinalalagyan. At sa lahat ng mga mananampalataya, sama-sama na po natin idulog ang ating kahilingan sa ating Panginoon, ang ating mga taglay na karamdaman, ang ating mga problema. Itaas natin ang ating kamay. Pwede tayong lumuhod, pwede tayong tumayo. Sama-sama nating idalangin sa ating Panginoon ang ating mga prayer request, mga minamahal. Ito po ang benepisyo natin ng ating paglilingkod mula kanina hanggang sa oras nito. Tayo naman po, mga minamahal, ang bibigyan, mga minamahal, ng gantimpala ng Panginoon sa pamagitan ng pagtugon niya sa ating mga panalangin. Sama-sama tayong manalangin sa ating Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iunat mo po yung mapagpalang kamay sa oras nito, Panginoon. Nakikita mo po lahat ng mga pangailangan ng mga anak mo, naman po taglay ng karamdaman, mga problema, ang mga pangailangan pinansyal, material, Panginoon, ang mga taglay nilang karamdaman, bigyan mo ng kagalingan, dakilang Diyos, Panginoon, bago kami lumisan sa banal na lugar nito, bigyan mo, Panginoon, ibigay mo ang kalang katugunan, ang kalang mga pangangailangan, Panginoon, lalo tigit ang kainitan at katapatan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, ang revival ng aming pananampalataya, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga anak mo na kasama namin sa araw na ito, maging aming mga webcast viewers, Panginoon, iba yung pagpapala rin po ipagkalob mo sa dakilat makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. At magsabing amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, maminamahal. Banggitin natin ang lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, mga problema, malutas kayo, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, ubo, sipon, trangkaso, pananakit ng likod, pananakit ng sikmura, lahat ng mga sakit, mga karamdaman, pinalalayas namin, hallelujah. Demonyo ng high blood, hallelujah. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, panghihina, palupaypay, hallelujah. Unbelief and doubts, demons of vain glory, demons of pride, demons of anger, hatred, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Vices began, problem be solved, poverty cast out in Jesus' name. Bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ay po'y tumayo, maminamahal, sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po'y tumatalon. Sumigaw tayo ng 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po'y appreciation. Sabi ng Biblia, maminamal magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon, maminamal. Hallelujah, praise the Lord. 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 Amen. Purihin po ating pinakamamala Panginoon, maminamahal, at ating announcement.